Kami at ang aming grupo ay papunta sa dulo ng Dorsagaray, sa barangay San Lorenzo, kung saan aalamin namin ang kalagayan ng Angat Dam. Pagdating namin sa Norsagaray, kami ay pumaroon sa kanilang munisipalidad upang maghanap ng mga tao upang makapanayam at aming nakilala ang isang guard building. Ah, Epekto po ng pagbaba ng tubig. sa aking kaalaman, dito sa Angat Dam, kaya bumababa ang tubig dyan, kulang na kulang ang ulan. Pangalawa, nakita nyo naman talaga na may, may mga umuulan, hindi doon tumatama sa Angat Dam. Kaya kulang na kulang ang supply ng tubig dito sa atin. Ano po ang epekto po nito sa inyo? Aba, marami na epektuhan. Unang-una, ang tubig na supply nila ay labo-labo. Dala ng kulang na kulang nga ang tubig. Ano pong sa pagsasaka po? Ano pong Aba, yun ang unang-unang pangunahin. Tingnan niyo naman, dapat ngayon ang mga magsasaka, nakapagtayo na ng palay. Pangalawa, alangan supply ang tubig. Paano makapagtatanim ng palay ang magsasaka rito sa atin? Kaya yun ang malaking epekto talaga. Kulang na kulang tayo sa supply ng tubig. Matapos namin makapanayam, si Tatay Rojas, hindi niya tunay na pangalan. Kami naman ay pumaroon sa barangay San Lorenzo, kung saan aming binaybay ang iba't ibang barangay ng Norsagaray. Kasama na rito ang Barangay Bigte, San Mateo, at amin ring nasaksihan ang Ipo Dam, kung saan dito dumaraan ang tubig na galing sa Angat Dam. Pagdating namin sa barangay San Lorenzo, kami ay sinalubong ng kanilang punong barangay na si Kapitana Josephine Artemesa. Sa tingin niyo po, ano po yung magiging epekto po nito? Lalo na po sa Metro Manila, yung shortage of water po sa Angat Dam. Kasi actually sa ngayon talaga yung kuryente, although kami din, talaga mahirapan sila dahil unang-una dito unang magagaling ng tubig. Kasi shortage. Oo, so, sila apektado. Metro Manila. Pag-supply ng tubig from papunta ng Ipo, then Ipo to Lamesa Dam. Okay. So, Manila ang talaga magkakaproblema. So, kami naman dito sa aming barangay, although nasa punto kami, so maraming pamamaraan. Sabi niyo nga po na galing po sa Bukal yung Yung inyong tubig namin taga sa Bukalo. Pero may limited time. Meron din kaming supply from inside Angat Hydro, from dam. Kailang 1 hour lang. Okay. Isang 30 minutes lang. Yun lang kasi. Okay. Simulat sa pool, yun na ho ang aming Okay. nakagawian. So- Sanay na kami sa ganun. So in this problem po talaga parang Metro Manila po talaga Yes, ang oo, apektado. At the same time, kuryente kasi. Kuryente po, hydro po. Hydro kasi, ibig sabihin sa kuryente. Opo. Ang tubig is ginagawa nilang kuryente. So yun, oo. Okay. So the rest nun, siyempre ang iba na napupunta rin sa ibang bayan, lalo na sa pagdating sa mga sakahan, katulad ng panggit nyo kanina. So yun, nagagamit talaga. May particular talagang napupunta para doon. Okay po. Sige po. Matapos namin makapanayam si Kapitana Josie, inilibot kami ng kanyang asawa sa paligid ng Angat Dam. Ngunit pilit man naming kubuhan ng maraming shots, ngunit hindi kami pinayagan dahil sa pagprotekta ng watershed ng Angat Dam. Sa Metro Manila wala nang dadaanan. Kasi yung tunnel namin yung nasa 120 ang elevation. Mga kung hindi ako nagkakamali nasa 128. So hindi Kaya po Angat na ay babalik na dahil mula sa Angat, papunta po Ipo. yes, Ano pong sunod sa Ipo? Lamesa Dam. Lamesa Dam. Iba't ibang dam na po papuntang Metro Manila. No, Lamesa Dam na nagdi-distribute nung So may dalawang yan, concessionaire, yung Maynilad at saka Manila Water. Yun ang naghahati doon sa Lamesa Dam.
Sa pagtatapos ng aming dokumentaryo, inyong masisilayan ang krisis na natatamasa ng Angat Dam at ng buong Metro Manila. Kaya naman, ginawa namin itong dokumentaryo upang magbigay kamalayan sa mga tao at sa mga kabataan na ang bawat tubig ay mahalaga na dapat nating tibirin at pahalagahan.